tagumpay at kapayapaan na nagmumula sa ating Panginoon Diyos, sumagana nawa sa bawat isa sa atin. At ito yung ating paksang pag-aaralan sa umagang ito. Ating pagtungayan sa aklat ng Ephesians chapter 4, verse 21 to 25. Ganito sinasabi ng banal na kasulatan. Kung tunay na siya'y inyong pinakinggan at kayo'y tinuruan sa Kanya gaya ng katotohanan na kay Jesus, at inyong iwan tungkol sa paraan ng inyong pamumuhay na nakaraan ang dating pagkatao na sumasama ayon sa mga kahanayan ng pagdaraya. At kayo mga bago ng espiritu ng inyong pag-iisip, at kayo mga bihis ng buong pagkatao na ayon sa Diyos ay nilalang sa katwiran, sa kabanalan ng katotohanan. Kaya nga pagkatakwil ng kasinungalingan ay magsalita ang bawat isa sa inyo sa katotohanan sa kanyang kapwa, sapagkat tayo ay mga sangkap na isa't isa sa atin. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita. At ito nga yung ating baksang pag-aaralan about strong evidence of eternal salvation. Amen. Dapat po maging maliwanag po sa atin ito. Tayo, ang banal na kasulatan at sa aral at turo ng ating Panginoong Hesukristo. Transparency, tayo po ang makakaalam ng mga bagay-bagay na yaan. Kaya dito, binanggit dito sa ating teksto sa verse 24 na sinasabi rito, kayo'y mga bihis ng bagong pagkatao na ayon sa Diyos ay nilalang sa katwiran at sa kabanalan at sa katotohanan. Binanggit dito yung bagong tao. Then yung pagiging bagong tao ay nilalang o nilikha sa katotohanan, sa katwiran at sa kabanalan. Kaya ibig sabihin, ang mga bagay na ito ang nilalayon, ninanais ng ating Panginoon Diyos na mangyari, maganap sa ating mga buhay. Kaya ang mga bagay na ito, tayo po ang makakaalam kung ito nga ay makatotohanan ating natanggap sa ating Panginoon accurately. Bagamat ang mga bagay na ito yung tinatawag nating restoration of the human being. At ang nire-restore dito ng ating Panginoon sa buhay ng tao ay ang kanyang larawan, ang kanyang wangis. Nalikhain niya si Adan, yun ang sinabi ng banal na kasulatan, lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. At nilalang ng Panginoon Diyos ang tao mula sa alabok ng lupa, at ang alabok ng lupa ay nabuo at naging katawan tao, bagamat walang buhay. Kaya dahil dito, hiningahan siya ng ating Panginoon Diyos sa butas ng ilong, at ang tao ay tinawag na kaluluwang may buhay. And then sa kaluluwang may buhay na yon na siyang hininga ng ating Panginoon, nakalakip doon yung larawan at wangis ng ating Panginoon Diyos. Bagamat wala po tayong makikita sa banal na kasulatan kung ano nga ba yung larawan at wangis ng Diyos na inilagay ng ating Panginoon Diyos kay Adan. Pero ayon sa larawan at wangis ng ating Panginoon, tanging ito yung ating makikita, ang tinatawag na katwiran ng Diyos o ang kabanalan ng ating Panginoon, na pagdating dito sa bagong tipan, ito yung sinasabi ni Apostol Pablo na tayong mga bihis ng bagong pagkatao. Na ayon sa larawan ng Diyos, ayon sa Diyos ay nilalang sa katwiran at sa kabanalan ng katotohanan. Kaya ibinabalik ng ating Panginoon Diyos yung kanyang larawan, wangis sa buhay ng tao, at yun ay righteousness and holiness. At ito yung binabanggit natin sa aklat ng Propeta Isaias, chapter 26, atin pong tingnan, o 28, verse 16 to 17, atin pong tingnan. Okay, Isaiah chapter 28, verse 16. Ganito ang sinasabi, kaya't ganito ang sabi ng Panginoon Diyos, narito aking inilalagay sa Sion na pinakapatibayan ang isang bato,
isang batong subok, isang mahalagang batong panulok na may matibay na patiwayan. Ang naniniwala ay hindi magmamadali at aking ilalagay na pinakapising panukat ang katwiran at pinakampabato ang kabanalan at papalisin ng graniso ang kanlungan ng mga kabulaanan at aapawan ng tubig ang taguang dako. Kaya ito po yung binabanggit dito na sinasabing yung cornerstone, a precious cornerstone, walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo. At ang nananampalataya nga daw ay hindi nga daw magmamadali. At ang sabi ron, ang pamantayan ng ating Panginoon Diyos, ang pinakapising panukat, righteousness. At yung pinakampabato, yung pahulog, pinakampabato, ay ang holiness. Kaya ibig sabihin, mahalaga na yung righteousness at holiness ay ma-restore sa buhay ng tao. Kasi ito nga yung larawan at wangis ng ating Panginoon Diyos. Kaya kung babalikan din po natin, yung Romans chapter 8, verse 29 to 30, ganito ang sinasabi, sapagkat yaong mga una pa ay kanyang nakilala, ay itinalagan niya na maging katulad ng larawan ng kanyang anak, upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. Ang sabi rito ay maging kagaya ng larawan ng kanyang anak. Sa English King James Version, for whom he did foreknow, he also did predestinate to be conformed to the image of his Son, and he might be firstborn among many brethren. Nang ibig sabihin, yung image ng kanyang anak, ang image ng ating Panginoong Kristo, yung larawan ng ating Panginoong Kristo, ay magkakaganon din daw naman ang lahat ng mga tinatawag ng ating Panginoon, or else yung pinag-aralan natin nung nakaraan, yung mga elect, yung mga hirang. Nang ibig sabihin, sila ay nabuksan ng pangunawa, naunawaan nila ang mga bagay na kalooban ng Diyos, ang mga plano't layunin ng Panginoon, at humantong sila doon sa pagpapasya at pagdidesisyon na sila'y makikipagkasundo dito sa dugo ng tipan o ang bagong tipan ng ating Panginoon Kristo. Kaya dahil doon, ang sabi nga doon sa verse 30, ang kanyang mga itinalaga, tinatawag niya, at ang mga tinatawag niya, inaari niyang ganap, at ang mga inaari niyang ganap, niluluwalhati din naman niya. Kaya dahil dito, trabaho ito ng ating Panginoon Diyos at ng ating Panginoon Kristo, hindi po natin trabaho yon. Ang mahalaga lang sa atin, ang tayo'y sumunod, sumampalataya at makipagkasundo sa Kanya. Kaya doon sa verse 33, binanggit din dito na sino ang magsasakdal laban sa mga hirang ng Diyos. Ang Diyos ang umaaring ganap. Yes, bilang larawan ng ating Panginoong Kristo, ang Panginoon Kristo ay katitusuran sa mga Hudyo, sa mga pinuno ng reliyon ng mga Hudyo, sa mga saserdote, sa mga Pariseo, sa mga eskriba. Kasi ang ating Panginoon Kristo ay naglalayo ng tinatawag na pagkakatatag ng bagong tipan at ile-level up o i-upgrade ngayon yung tipan ng antipan dito sa kanyang bayan. Hindi na yung law of Moses, kundi ayon na sa pananampalataya. Kasi nga, hindi nga masumpungan ng tao yung tinatawag na isang buhay na ganap at kasiyasiya, dahil si Hari Solomon, hindi niya nasumpungan yung buhay na ganap at kasiyasiya, sapagkat wala pang tumutubos nga sa kasalanan. At bilang kaganapan, napupunuan ng ating Panginoon Diyos, yung buhay ng tao ay kailangan ng tubusin sa pagkakasala, at ito'y ginampanan ng ating Panginoon Kristo. Kaya ang ating Panginoon Kristo sa kanyang larawan sa mga Hudyo, sa mga Israelita, sa mga pinuno ng reliyon ng Hudyo, ang ating Panginoon katitisuran. At yun naman ang sinabi ng banal na kasulatan, ang pagdating ng Panginoong Kristo ay magiging katitisuran, sapagkat yung pagle-level up nung kautusan dadalhin ngayon sa kusa, hindi na utos kusa, sapagkat malalaman na nila ang kabanalan at ang katwiran. At dahil dito, hindi sila kailangan turuan
uutusan para gampanan yung kabanalan at katwiran sa pamagitan ng mga utos, sapagkat darating sa kanila yung tinatawag na pagkukusa kapag dumating sa kanila yung righteousness and holiness. Ibig sabihin, ito yung kanilang magiging lifestyle. Nang ibig sabihin, ito yung magiging batas sa kanilang buhay. Kaya, okay, ang larawan at wangis ng ating Panginoong Kristo magiging kagaya ng mga mangangaral, maalang mga mananampalataya at ng mga tagasunod ng ating Panginoong Kristo. Kaya yung larawan ng ating Panginoon Diyos about righteousness and holiness, taglay ito ng ating Panginoong Kristo, at ito ang larawan at wangis ng ating Panginoon Diyos, at ito rin yung magiging larawan ng mga magpapatubos sa ating Panginoong Kristo o ng mga hinirang ng ating Panginoon, mga nakipagkasundo sa bagong tipan o sa dugo ng tipan. Kaya dahil dito mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, ang bagong tipan, daanan natin yung pagkakaiba ng bagong tipan at nung lumang tipan. Ang lumang tipan, Law of Moses, at sabi nga na maraming nag-aaral, ang batas ng Law of Moses ay umaabot sa tinatawag na 330 mahigit na mga batas. Or sabihin na lang natin 300 mahigit na mga batas ng kautusan. At sa mga kautusan yon, meron din doon mga death penalty at maraming ground ng death penalty sa kautusan ni Moises. At yun nga, yung sinasabi natin, yung nangyari kay Usa, hinawakan niya ang kabanantipan ng Panginoon, pinatay siya ng Diyos. At nung una na hindi ko pa naunawaan yung mga ganung bagay, talagang ako'y takang-taka. Mabuti ang kalooban ni Usa para wag mabuwal ang kabanantipan. Tinuunan niya, inalalayan niya, hinawakan niya yung kabanantipan. Ayan, sabi doon, nagalit ang Diyos, pinatay si Usa, kasi yun ay kasunduan sa lumang tipan. Huwag niyong hahawakan ang kabanantipan sapagkat kayo'y mamamatay. Eto naman, natapinok nga yung toro. Kaya nung matapinok yung toro, yung hinihila niyang karwahe, gumewang at matutumba. Doon nakasagay yung kabanantipan, matutumba. At ang malapit doon si Usa, kaya inalalayan niya, tinuunan niya. At nantuunan niya, nagalit ang Diyos. Kasi nga, may kasunduan sila sa tipan, ang lumang tipan. Kaya yung lumang tipan, meron 300 mahigit na mga batas. At may mga death penalty doon. Pero itong sabi ng ating Panginoon Diyos sa pamagitan ng kanyang propeta, Jeremiah chapter 31, verse 34, o verse 32. Na ito ang sabi, hindi ayon sa tipan na pinagkatipan ko sa kanilang mga magulang sa araw na aking kinuha sila sa pamagitan ng kamay upang ilabas sila sa lupain ng Ehipto, ng aking tipan ay kanilang sinira, bagamat ako'y asawa nila, sabi ng Panginoon. Kundi ito ang tipan na aking ipakikipagtipan sa sambahayan ni Israel pagkatapos ng mga araw na yun, sabi ng Panginoon, aking itatala ang aking kautusan sa kanilang kalooban at isusulat ko sa kanilang puso, at ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. Ang batas ng bagong tipan, ang sabi ron, itatatak niya sa kanilang mga puso at itatala sa kanilang mga isipan. Kaya naandun na yon. Sa mga tuwid, kung i-compare natin ito sa lumang tipan, yung 300 plus na batas ng ating Panginoon Diyos o ang aklat ng kautusan, yung 300 plus ay parang itatatak ngayon ng Diyos sa puso at sa isipan. At kailangan memoryado yon at dapat gawin yon. Pero hindi nga ganun eh. Ang bagong tipan, hindi na nga ganun. Kaya sabi nga doon ng ating Panginoon Kristo, ang kautusan at ang mga propeta hanggang doon lang kay Juan Bautista. Mula noon, ang kaharian ng Diyos ay nagbabata na ng karahasan at kinukuha ng sapilitan ng mga taong mararaas. Kaya ito po, tanong ko nga ito, no? Lord, napakadali po sumunod sa batas. Susunod ka lang sa batas, edi sumunod ka, at least alam mo
kung ano yung iyong ginagampanan sa buhay. Bagamat marami hindi po talaga nakasunod sa batas, yan ang sinasabi pa rin ni na Apostol Pablo at ng mga apostol, walang nakasunod sa kautusan ng Diyos. Kasi nga, nasa loob pa rin yung tinatawag na kasalanan. Ngayon, ang batas ng bagong tipan, nakatatak na nga daw sa isipan at sa puso, nakapala na. Isusulat nga daw ng sa puso at isipan. And then, wala naman sinabi kung ano yung mga batas na yon. Sa pagsisiyasat nga, atin rin siyasatin ang bagong tipan, ang sinasabi lang ng Paiso Kristo, wala akong ibang utos na iniuutos sa inyo, kundi yung dating utos na kayo'y mag-ibigan sa isa't isa. Pagkatapos nun, wala tayong makikita, pero makikita natin sa bagong tipan, napakaraming aral, napakaraming turo, o napakaraming paggabay na depende sa iyo kung ito'y susundin mo o hindi. Pero hindi ito ginawang batas. Kaya yung bagong tipan, makikita lang natin, alin ba yung pinakang utos? Sabi ng Panginoon, wala. Kundi ang kayo'y mga ibigan sa isa't isa, dating utos pa rin. Kaya nga sabi ng bagong tipan, ang kautusan, yung 10 utos ng Diyos, mauuwi sa dalawa. Iibigin mo ang Panginoon ng Diyos, at iibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sa ganung bagay, nagaganap mo na yung buong kautusan. Kaya ibig sabihin, pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa ating kapwa, magaganap mo na yung maraming mga kautusan, maraming batas. Pero yung pag-ibig sa Diyos, kailangan po yung pagkaunawa. At ang pag-ibig din sa kapwa, kailangan din yung pagkaunawa dahil kung hindi, hindi rin po natin magagawa yan. Gaya rin po nitong binabanggit natin, kaya nga ito po yung ating title, Strong Evidence of Eternal Salvation. Na isabihin, matibay na ebidensya ng kaligtasan para sa buhay na walang hanggan, walang iba, kundi ang tayo po ay makaunawa, naintindihan natin, naunawaan natin, at ang pagkaunawa, hindi po natin yan makukuha sa matinding pag-aaral o sa mahabang pag-aaral, kundi ang pagkaunawa, makukuha po natin yan sa pagpapakumbaba, paggalang at pagrespeto sa ating Panginoon Diyos. Kaya yan sinasabi ng Matthew chapter 11 verse 25 to 27 na sinasabi nga doon, inilihim ng ating Panginoon Diyos ang mga hiwaga ng kanyang kalooban, ng kanyang mga salita sa mga pantas at matatalino at ipinahayag sa mga sanggol, sapagkat yun ang nakalulugod sa ating Panginoon Diyos. At walang nakakakilala sa Ama kundi ang Anak, at wala ring nakakakilala sa Anak kundi ang Ama, at yaong ibiging pagpahayagan ng Anak. Kaya yung term na sinasabing ibiging pagpahayagan ng Anak, yun yung favor na sana makamit nating lahat. At hindi naman natin makakamit yun kung hindi tayo magpapakumbaba. Kaya si Apostol Pablo ay nagsabi rin sa 2 Timothy chapter 3, aral sila ng aral, pero kailanman hindi nakakaabot sa pagkaalam ng katotohanan. Kaya yung pinakang base ng pagkaunawa ay ang pagpapakumbaba. Kaya sinasabi ng banal na kasulatan, ang pagkakilala o ang, sabi ron, okay, ating pambasahin. Sinasabi, ang pagkakilala sa Panginoon o ang pagkatakot sa Panginoon, pasimula ng karunungan. Okay, yun po ay natatala sa Aklat ng Kawikaan. Ganito po sinasabi sa chapter 9 verse 10. Ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan. Nang ibig sabihin, yung pagkatakot, ito po ay respeto, paggalang. Kawikaan chapter 9 verse 10. Ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan, at ang pagkakilala sa banal, kaunawaan. Kaya yung kaunawaan, yung po mahalaga. Kasi yung pagkatakot sa Panginoon, yes, pasimula na raw ng karunungan. At ang pagkakilala nga sa banal ay ang pagkaunawa. Pero kung hindi tayo bibigyan ng pagkaunawa,
hindi po natin makikilala ang ating Panginoon Diyos, hindi rin natin makikilala lubos ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya magpapasimula po tayo dun sa tinatawag na pagpapakumbaba, ng ibig sabihin, alam natin na yan talaga ang dinaanan natin ng pagkakilala sa ating Panginoong Hesukristo, ang tayo ay nagpakumbaba. Nang ibig sabihin, tayo ay nagkaroon ng mga paggalang at pagrespeto sa Kanya. At ito rin sinasabi ni Apostol John, 1 John chapter 5 verse 20. At nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos at tayo binigyan ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo at tayo sa Kanya na totoo. Sa mga tuwid ay sa Kanyang anak na si Jesucristo. Ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Nang ibig sabihin dito ni Apostol John, binigyan tayo ng pagkaunawa. Kaya favor ng ating Panginoon kapag tayo ay binigyan ng pagkaunawa, sapagkat siya yung magbibigay. Siya yung magkakaloob kahit ano pong gawin natin. Kung di po tayo magpapakumbaba at magbibigay galang sa ating Panginoon Diyos, yung pagkaunawa po hindi dadating. Kaya kung pag dumating sa atin yung pagkaunawa, malaking biyaya, favor na yan ng ating Panginoong Hesukristo, maging ng ating Panginoon Diyos. Ganito rin ang sinabi ng aklat ng Lucas, Luke chapter 24, verse 44 to 45. Ang sabi rito, at sinabi niya sa kanila, ito ang mga salitang sinabi ko sa inyo nang ako'y sumasa inyo pa, na kinakailangan matupad ang lahat ng mga bagay na nangasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises at sa mga propeta at sa mga awit. Na magkagayon binuksan niya ang kanilang mga pag-iisip upang mapag-unawa nila ang kasulatan. Ito yung biyaya, favor ng ating Panginoon. Ito yung mga alagad na sa ating pangangaral at sa ating pagsasaliksik na rin, kung tayo'y nagbabasa ng banal na kasulatan, ang mga apostol, selected yan ng ating Panginoon. Yan yung nananampalataya sa salita ng mga propeta at sa salita din ng kautusan. At sa pamagitan ng mga salita ng propeta na hinihintay nila na may darating ang Misayas, sila yung pinagpala ng ating Panginoon at nakakilala sa ating Panginoon Jesucristo. Pero yung kanilang mga pag-iisip at pagkaunawa sa kabuuan ng tinatawag na banal na kasulatan, di pa rin nila naiintindihan. Kaya dahil dito, biyaya ito ng Jesucristo sa mga alagad. Hindi sila tinawag ng ating Panginoon dahil sila ay mga ganap. Hindi pa nagaganap ang pagkatubos sa kanila o ang katubusan ng kasalanan sa sanlibutan. And then dito sa pagkabuhay ng maguli ng ating Panginoon, andito na, bukas na yung biyaya ng ating Panginoon. And then ito yung sinabi ng ating Panginoon, para makilala nga ang banal na kasulatan, binuksan niya ang kanilang mga pag-iisip upang mapag-unawa ang banal na kasulatan. Alam po ninyo yung favor na ito, hindi po natin yan makukuha sa mga pag-aaral, kahit po sa pagpapasting, kahit pa 2 beses natin mabasa ang banal na kasulatan sa buong isang taon. May mga gumagawa ng ganyan. Salamat sa biyaya ng Diyos para sa kanila. Pero kung hindi naman natin napapag-unawa na ang Biblia ay binasa lamang natin na parang isang aklat, at hindi naman natin natanggap yung katotohanan at pagkaunawa, mauuwi rin sa wala. At magiging proud lang tayo na masasabi natin ang Biblia, nabasa na natin ng buong buo. Pero yung katotohanan at pagkaunawa, hindi po natin natanggap. Kaya dahil dito, favor ng ating Panginoon, ang sabi niya rito, binuksan niya ang pag-iisip ng kanyang mga alagad upang mapag-unawa nila ang banal na kasulatan. At yung sinabi niya sa aklat ng Matthew chapter 27, walang makakakilala sa Ama kundi ang Anak, wala rin makakakilala sa Anak kundi ang Ama, at yaong ibiging
pagpahayagan ng anak. Kaya dapat po talaga lumapit tayo sa anak, at yan naman ang sinasabi ng aklat ng 1 chapter 6 na sinasabi roon, lahat ng natuto sa ama, dinadala niya sa kanyang anak, sa ating Paiso Kristo. At lahat naman ang dinala ng ama sa ating Paiso Kristo, iniingatan niya upang magkaroon sila ng buhay na walang hanggan, sapagkat ang Paiso Kristo, siya yung Redeemer. Hindi po ang Ama ang Redeemer, ibinigay lang ng Ama ang kanyang anak bilang pantubos sa sala ng sanlibutan. Kaya dahil dito, nasa ating Paiso Kristo yung tinatawag na full of authority, bagamat naririyan pa rin ang Ama. Pero ginagampanan ng ating Panginoon Kristo ang pagpasok sa biyaya ng mga sumasampalataya sa Kanya, at step by step, eto nga yung mahalaga, pagkaunawa. Kapag naunawaan na natin, kagaya ng sinabi natin ng nakaraan, dun tayo hahantong sa tinatawag na pagpapatubos na sa ating Panginoon Kristo, o ang pakikipagkasundo na sa katubusang ginawa ng ating Panginoon Kristo, or else ang pakikipagtipan sa dugo ng tipan na ginawa ng ating Panginoon Kristo o sa bagong tipan. Doon tayo mag-uusap, doon tayo makikipagkasundo. At dahil dito, pag ginawa natin yon, ito yung unang-una nga na inire-restore ng ating Panginoon, ibinabalik niya yung imahen, ibinabalik niya yung larawan at wangis ng Diyos, ibinabalik niya yung righteousness at holiness, at ito ang magiging batas ng bagong tipan sa ating buhay, at ito ay nature, sapagkat kung isusulat natin sa ating isipan ang mga batas ng katwiran, di rin po kaya sulatin yan. At kung isusulat din natin ang batas ng kabanalan sa ating mga puso, di rin po natin kayang sulatin yan. Kung yung batas ng katwiran o kung ang batas ng lumang tipan ay meron 300 plus na batas, ang batas po ng katwiran higit pa doon, baka doble pa, no? Kaya ganito lang isang halimbawa ng righteousness of God para sa buhay natin. Priority, yan ay righteousness of God. Sapagkat sa tinatawag na priority, lalabas dyan ang katwiran ng Diyos. Kaya paggising pa lang natin sa umaga, pagbukas ng ating pangunawa, sino ang priority natin? Yun, malalaman natin. At dapat, syempre, ang priority natin, yung ating Creator. At hindi natin magagawa yan accurately kung hindi po natin natanggap yung dugo ng tipan. Kasi hindi yan yung nature natin. Pero kung nasa atin na yung righteousness, tama lang na pagbukas ng ating isipan, ang Panginoon kaagad yung nauuna sa ating isipan. Sapagkat yun na yung nature natin, meron na tayong larawan at wangis ng Diyos, meron na tayong righteousness, meron na tayong holiness. Huwag na nating isipin yung mamaya na lang ako magpe-pray, mamaya na lang ako magpapasalamat. Oo, actually, sa aking karanasan, kahit di ako bumangon, basta paggising ko, yung kagad ang pasasalamat. Lord, salamat po sa iyo. Salamat sa iyong mga biyaya, favor, at kung meron mang mga panaginip, yun, napapagbulay-bulay, pero nauuna ang Panginoon muna. At napakahirap gampanan yan. Sa totoo lang, napakahirap gampanan. Yung tinatawag natin priority, na ang laging priority natin, righteousness at holiness, hindi po natin kaya yan. Pero kung tayo po ay dumaan sa dugo ng tipan, nakipagkasundo na tayo sa dugo ng tipan, at ibabalik yan sa atin ng ating Panginoon Kristo, hindi po mahirap, kasi yan yung magiging nature natin. Kasi excited tayo, nasa atin yung kapayapaan, kagalakan, katuwaan, na tayo, paggising natin, pagbukas ng ating isipan, siya kaagad yung priority natin. Hindi po mahirap gawin yun. Pero kung ito'y gagampanan lamang natin sa tinatawag na self-discipline, perseverance, loyalty, yung tinatawag natin na pag-aaral kung paano tayo magiging righteous sa harap ng Diyos, kung paano tayo magiging banal sa harapan ng Diyos, kapos po talaga. Mangyayari lang ito kapag tayo
ay pinagtibay sa atin ang dugo ng tipan at tayo ngayon nakaunawa. Kaya ibig sabihin, strong evidence of eternal salvation, ang salita ng Diyos totoo. At ang katotohanan ng salita ng Diyos, tayo yung sumasang-ayong totoo nga sa ating buhay. Totoo nga na yung ating dinaanan ay ang pagpapakumbaba. Ang dinaanan natin ay ang pakikipagkasundo sa dugo ng tipan, and after that, doon naranasan natin yung nawala na tayo ng appetite sa mga bagay na liko, sa mga bagay na mali. Hindi na yun yung appetite natin, hindi na yun ang gusto natin. At yung mga dati nating gusto, ayon dito sa aklat ng Ephesians chapter 4, yung mga kinamulatan natin sa pita ng laman, yun yung ginagawa natin noon, pero nagbago na nga. Nang ibig sabihin, natuto tayo sa salita ng ating Panginoon Diyos, ng ating Panginoon Kristo, and then nangagbihis na nga tayo ng bagong pagkatao, at ito ayon sa larawan ng Diyos, nilalang tayo sa katwiran, sa kabanalan ng katotohanan, at yun ang kaganapan. At kung yun na yung magiging nature o lifestyle natin, hindi po tayo magaling. Dito po tayo marunong. Di po tayo mahusay. Ito'y biyaya ng ating Panginoon na ipinaunawa sa atin, at nung tayo na may nakaunawa, ay tayo na may nakipagkasundo sa Kanya at tinanggap naman niya tayo. At ito nga yung naging resulta na yung sinasabi sa banal na kasulatan, nangyari sa ating buhay. Na yung bago na tayo sa harapan ng Diyos, bagong tao na, bagong nilalang na, dahil tayo na ipagkasundo, at higit sa lahat, tama sa hulog ng kabanalan, tama din sa sukat ng katwiran. Kaya po nakakapagpaisip o mapapaisip tayo kapag ka ang pangangaral na ating napapakinggan ay lumalabas sa katwiran at lumalabas sa kabanalan. Lalo na kung nagmumura. Banal ba yun? Kaya dito nadaanan lang natin yung ibig sabihin, kitang-kita na talaga natin, wala sa hulog, nagmumura eh. Kaya ibig sabihin, kaya ka nagmumura, galit ka. Kaya sabi rito sa ating teksto, doon sa aklat pa rin ng Ephesians, ang sabi ron, kung susundin natin, Ephesians chapter 4, verse 26, mga galit kayo, pero huwag kayong lubugan. O huwag kayong mga kasala. Kaya ibig sabihin, kung ikaw ay galit, huwag ka naman makasakit ng iyong salita sa iyong kapwa. Ganun lang yon. Ang pagmumupura po, ayon sa dictionary din, o ayon sa interpretasyon ng marami, striking talaga yan. Direct hit to assault para masaktan mo ang kalooban ng iyong kapwa. Yun ang ibig sabihin nun, pagmumura. Kaya nadaanan po natin, pasantabi lang po, huwag po tayong ganon. Iilan lang naman ang gumagawa niyan. Okay, ito yung ating pinakang punto. Kung ito ay nangyayari, nagaganap sa ating buhay, na sinasabi ng banal na kasulatan, magkakaroon tayo ng kapayapaan, kapanatagan, at higit sa lahat, alam natin yung tinatahak natin. Alam natin yung ating dinaraanan. Kaya dahil dito mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, yung bagong tipan, meron din diyang mga batas, at yun daw ay nakatala sa ating puso, nakatala sa ating isipan, at ito'y muling inulit sa aklat ng Hebreo chapter 8 verse 10, Hebreo chapter 10 verse 16 hanggang sumusunod na talata, nang ibig sabihin ang batas ng bagong tipan o ang kautusan ng tipan nasa puso na, nasa isipan na, at wala pong titik diyan. Kung ano po yung sinasabi nating righteousness of God, kung ano po yung tinatawag na holiness of God, yun yung lalabas sa atin, gaya ng sinabi ng Romans chapter 8, tayo ay magiging larawan ng anak. At ang anak ang magiging panganay sa maraming magkakapatid. Nang ibig sabihin ng mga bagay na ito, yung restoration of human being, ang ating Panginoon Kristo ang nagpasan ng ating mga kasalanan. Kaya balikan po natin yung Ephesians chapter 2. Pero nilinis siya ng dugo ng tipan. Nilinis din siya ng ibig sabihin, ang ating Panginoon Kristo ay nakabalik sa ating Panginoon Diyos nang wala pang dinaraan ng paghuhukom. Sabi rito sa Ephesians chapter 1, verse 1 at 5 to 6,
at kayo'y binuhay niya nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga palagsalangsang at mga kasalanan. Verse 5, bagaman tayo patay dahil sa ating mga kasalanan, tayo binuhay na kalakip ni Kristo sa pamagitan ng biyaya, kayo nangaligtas, at tayo ibinangong kalakip niya at pinaupong kasama niya sa sangkalangitan kay Kristo Jesus. Si Apostol Pablo po ang sumulat nito, na sinasabi niya tayo binuhay na kalakip ni Kristo at ito yung tinatawag na dugo ng tipan. Sapagkat ito po yung mga katanungan ko noon, salamat sa Panginoon Diyos, nagbigay siya ng sagot. Na ang tanong ko noon, Panginoon, ako'y sumasampalataya sa iyo na tinubos mo kami sa kasalanan at ang pruweba nga ay ako. Na ibig sabihin, nakalabas ako sa ganong kalagayan dahil ang iyong banal na dugo malinis. Dahil kung hindi dahil sa iyo, napakahirap pong magbago. At higit sa lahat ay what for na ako ay magtitiis at magsasakripisyo sa ganitong mga gawain o sa ganitong ministeryo kung hindi naman talaga totoo yung sinasabi ng banal na kasulatan sa akin pagkatao. Ay mas magaling pa, sumunod na lang ako doon sa aking kapatid na nasa Australia. No? Kaya dahil dito, nasampalataya ako ang banal na dugo ng Panginoon as in malinis. Kaya lang ang tanong ko nga noon, Panginoon, sino naman po ang tumubos sa iyo kung pinasan mo ang aming mga sala? At dahil doon, sabi ko, Lord, yan po ay tanong lang. Kung kayong magagalit sa akin, no, kung wala naman po sagot, close parenthesis yan, wala nang ibang makakaalam niyan. Ako lamang ang nagtanong ng ganyan at hindi ko yan itatanong sa iba. Baka lalo lamang maguluhan. At lumipas nga yung tinatawag na panahon, sabihin nating 4 na buwan, I believe mga month of November yun. Then pagdating nga nung April or March, yan yung mga mahal na araw sa ating bansang Pilipinas. Naipangaral po ito at doon ko nakita na ang ating Panginoon Kristo man ay nilinis din ng dugo ng tipan. Kaya ito yung sinasabi ng Hebreo chapter 10 verse 28 to 29, ang magpawalang halaga sa kautusan ni Moises sa patotoo ng 2 o 3 saksi ay mamamatay na walang awa. Yan, isa yan sa batas ni Moises o batas ng Diyos na binigay kay Moises. Pag hindi daw pinahalagahan ang kautusan, yun ay death penalty. Sabi rito, ang magpawalang halaga sa kautusan ni Moises sa patotoo ng 2 o 3 saksi ay mamamatay na walang awa. Gaano kayang higpit ng parusa sa akala ninyo ang ihahatol na nauukol doon sa yumurak sa anak ng Diyos at umaring di banal sa dugo ng tipan na nagpabanal sa kanya at umalipusta sa espiritu ng biyaya. Ang sabi rito, gaano pa kayang higpit ng parusa sa akala ninyong ihahatol na nauukol doon sa yumurak sa anak ng Diyos at umaring di banal sa dugo ng tipan na nagpabanal sa kanya. Ang dugo ng tipan ang nagpabanal sa ating Panginoon Kristo. Kaya siya nakabalik sa Ama. At ito rin, dugo ng tipan, ito rin yung magpapabanal sa atin, ito rin yung magbabalik ng righteousness ng Diyos sa buhay ng tao na ibinigay niya kay Adan. Kaya ito, maliwanag naman ito. Ang kamatayang nangyari doon sa halamanan ng Hardin ng Eden ay yung tinatawag na spiritual death. Kaya yung spiritual death na yun ang nag-alis sa tao ng kapayapaan, kapanatagan, kakontentuhan, at ang tao ay may hinahanap gaya ni Hari Solomon at hindi nila nasumpungan. Pero dito sa bagong tipan, isinasaad na ng Paiso Kristo, John 10:10, sa kalahating bahagi. Ang sabi doon, siya'y naparito upang magbigay ng buhay sa mga tupa, isang buhay na ganap at kasiyasiya. Kaya ibig sabihin, iniaalok na ng ating Panginoon Kristo, meron ng buhay na ganap at kasiyasiya, at yun ay hindi naranasan ni Haring Solomon kasi wala pang ngang tumutubos sa kasalanan ng tao. Kaya dahil dito mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, kung ang dugo ng tipan ang nagpabanal sa lahat ng kasalanang pinasan ng Panginoon Kristo, siya ang may pinakang mabigat na tinataglay ng kasalanan, bagamat hindi niya yon ginawa, kundi inako yung sala ng buong sanlibutan.
Nangyari yun, napapunta sa kanya yun. Kaya sa Aklat ng Mga Gawa, chapter 2, verse 23 to 24, verse 27, verse 31, ang ating Jesucristo nababa sa Hades ng pagdurusa. Kaya ibig sabihin, as in guilty siya. Kaya doon sa Aklat ng Lucas, chapter 16, yung mayaman at si Lazarong pulubi, sinaysay ito ng ating Jesucristo bilang halimbawa na yung pulubi na si Lazaro ay naroroon sa sinapupunan ni Abraham sa mga tuwid ay sa paraiso. Pero yung mayaman ando sa Hades ng pagdurusa. Guilty siya. At doon sa Hades ng pagdurusang kinalalagyan, yun ang sinasabi ng Aklat ng Mga Gawa, chapter 2, verse 24, verse 27, verse 31, Hades yun ang pagdurusan, naranasan ng Panginoon, yung 3 araw na Hades ng pagdurusan. Then, inalis siya doon ng ating Panginoon para subukan ang itinatag na bagong tipan kung may bisa o wala. At salamat may bisa. Nakabalik ang ating Panginoon Kristo sa Ama at umupo siya sa kanan ng Ama na ang ibig sabihin, siya ang panganay sa mga patay. Nadaanan po natin yan. Siya talaga ang panganay sapagkat siya ang kauna-unahang nakalabas sa spiritual death. Kasi nang pasanin ng ating Panginoon Kristo, hindi lang physical death ang nangyari sa Kanya. Pati spiritual death dumating din sa Kanya. At ang katotohanan, nababa nga siya sa Hades. Sa matuwid, physically at spiritually, namatay ang Panginoon. Pero dahil sa dugo ng tipan at biyaya ng ating Panginoong Diyos, inalis siya sa Hades upang patunayan kung ang dugo ng tipan may bisa o wala. And then napatunayan may bisa, kaya may isang talata sa banal na kasulatan na sinasabi, na dito sa Hebreo chapter 10 na sinasabi, gaano kayang higpit ang parusa sa akala ninyo ang ihahatol na nauukol doon sa yumurak sa anak ng Diyos at umaring di banal sa dugo ng tipan na nagpabanal sa Kanya. Sino yung pinabanal? Siyempre, ang ating Panginoon Kristo. Kasi hindi naman yan alam ng mga alagat at lalong hindi yan alam ng mga nakikinig sa Kanya. Pero alam na alam yan ng Ama at alam na alam yan ng Anak. At dahil ginampanan ito ng Panginoon Kristo, ayos sa kanilang mga plano at layunin, successful. May bisa ang dugo ng tipan. Kaya dahil dito, ito'y tinatawag na redemption. Tayo po ay nasa ilalim ng kamandag ng kasalanan, patay ang spiritual natin, ang kumukontrol sa atin ay ang kamandag ng kasalanan. Kaya merong pagtubos. Ibig sabihin, kontrolado tayo ng kasalanan. Yun yung sinasabing gusto natin bumait, pero di natin magawa. Yung sinasabi ni Apostol Pablo, yung gusto kong mabuti na nais kong gawin, ang hirap gawin, at yung ayaw ko namang mali, yun naman ang nagagawa ko, yun ay nung naandun siya sa kautusan. Pero nang tubusin siya ng Panginoon Kristo, hindi na rin ganon. Kaya si Apostol Pablo ang nagsasaad nito. Nang ibig sabihin tayo binuhay na maguli at ang binanggit dito hindi resurrection, kundi quicken us together in Christ. Yung quicken, kung titingnan po natin sa dictionary, yan ay sinasabing pagbabalik ng orihinal na kalagayan. Yun yung quicken. Ibinabalik yung dating kalagayan. Kaya ibig sabihin, yung larawan at wangis ng Diyos na nilagay sa tao na nawala dahil sa pagpasok sa kasalanan, sa pamagitan ng ating Panginoong Kristo, muli yung ibabalik. Kaya dahil dito, kung ito yung sitwasyon, ito po yung makikita natin na kung ito ay ating nilalakaran at ito yung nagiging nature natin sa ating pananampalataya at pagsunod sa ating Panginoon Kristo, matibay po. Nang ibig sabihin, meron niya talaga tayong kapayapaan. Kaya sabi ng banal na kasulatan, sa pagdating ng Panginoon Kristo, sino ang makatatayo? Yes, siyempre meron din makatatayo ang mga tinubos ng Panginoon, pero pagharap-harapan na, menluluhod din yan bilang pagsamba, bilang pagrespeto, bilang pagpupuri sa Kanya. Pero haharap siya na walang takot, kundi may kagalakan. Bakit? Nagkita na sila at nagkalapit sila ng personal.
Kaya ibig sabihin, kapag dumating ang ating Hesus Kristo, wala tayong agam-agam. At higit sa lahat, yung pruwebang ito, yan po ay pruweba ng redemption. Hindi yan pruweba na ang ating kinaaniba reliyon tama, matuwid, magaling, mahusay. Hindi po ganon. Kahit paanong galing ng pagkaunawa at pagkaalam natin, hindi yan. Pero itong kabanalan at katwiran ng ating Panginoon Diyos, hindi yan babalik malibang tayo magpatubos. Kaya sabi nga, sige, mag-aral. Mabuti po mag-aral kaysa hindi nag-aaral. Pero kung hindi po tayo magpapakumbaba sa harapan ng Diyos, hindi niya po tayo aakayin patungo doon sa katotohanan. Kasi napupuno tayo ng pagpapalalo. Kaya yung sinabi ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians chapter 10, verse 4 to 5 and 6, sabi nga ron, ang ating pakikipagbakay hindi laban sa laman, kundi sa kapangyarihan ng Diyos ay may kapangyarihang gumiba ng mga kuta na nagmamataas laban sa karunungan ng Diyos. Kaya ibig sabihin yung mga kuta na nagmamataas laban sa karunungan ng Diyos, yun yung mga prinsipyo ng tao. Yun yung mga pinaninindigan ng tao na ang sabi ron, nagmamataas laban sa karunungan ng Diyos. Kaya ibig sabihin, hindi po natin alam ang katotohanan. No po. Kaya ibig sabihin, kapag gano'n yung nangyayari, nang ibig sabihin, ipapangaral ang mabuting balita, mapalad yung mapagpakumbaba. Kasi ito daw yung umaakay sa kanila at yung mga prinsipyong yun na kanilang tinataglay, unti-unti i-give up nila yun. Pinapalitan na ng katotohanan, mga prinsipyo na ng katotohanan, mga prinsipyo na ng katwiran ng Diyos, pinapalitan at sila ang gagawa. Hanggang humantong sila sa pakikipagkasundo sa dugo ng tipan at ito nga ang magiging resulta. Babalik yung larawan at wangis ng Diyos. Kaya kung tayo po ay haharap sa tao at sisikapin nating tayo'y matuwid, sisikapin nating tayo'y banal, pwede, but deep inside, ang ating isipan at ang ating puso nakakaalam, tanging Diyos lang at tayo, hahatulan tayo ng ating mga sarili. Hindi tayo ganun katuwid, hindi tayo ganun kabanal. Kasi may mga natatago nga sa loob ng ating puso at isipan at malibang yan ay maging malinis. Hindi po yun mangyayari. Kaya babalik ulit po tayo sa aklat ng propeta Ezekiel chapter 36 verse 25 to 27. Ang Panginoon Diyos ang gagawa niyan, magwiwisik siya ng malinis na tubig sa buo nating karumihan, kasamaan at mga Diyos-Diyosan. At yun ay simbolo ng kanyang banal na dugo. Bibigyan niya tayo ng bagong diwa. Bibigyan niya tayo ng bagong puso-pusong laman. Aalisin na niya yung pusong bato. Then ilalagay niya ang kanyang espiritu sa loob natin at palalakarin niya tayo sa kanyang palatuntunan at kahatulan ating isasagawa. Trabaho lahat yan ng ating Panginoon Diyos, maging ng ating Hesus Kristo. Tayo lang ay nakipagkasundo sa Kanya. Kaya yung sinasabi nating holiness and righteousness sa ating teksto, mga bihis kayo ng bagong pagkatao na ayon sa larawan ng Diyos o ayon sa Diyos ay nilalang sa katwiran at sa kabanalan ng katotohanan. Nabasa natin, pero ang tanong, nangyari na ba sa atin? Sinisikap pa, Lord? Nagpupumilit pa hanggang kailan? Kasi dapat pumasok tayo sa dugo ng tipan para yung sikap natin dumating. Pero kung tayo walang kapakumbabaan loob ng pagpapakumbaba sa harapan ng Diyos, kahit po natin napapakinggan ang mensaheng ito, hindi pa rin po natin matatanggap. Pero maganda, may narinig ka na. Kaya kapag dumating sa iyo yung kabagabagan ng loob, pangungulila ng kaluluwa, at maalaala mo na ang taming paraan ay ang pagpapatubos sa Panginoon Kristo, dun mo susubukan kung gaano katotoo. Pero kung ikay may pagpapakumbaba at paggalang sa ating Panginoon Diyos, hindi ka bibiguin ng ating Panginoon. Harinawa mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, ang mga biyayang ito, makamit po natin lahat ng ating mga mahal sa buhay, ng ating mga kababayan, ng ating kapwa. Sapagkat ang biyayang ito para sa lahat. Tayo po ay nasa huling panahon na. Mahirap po na maraming umaasang magrarapture, pero kung ating isipan ay hindi righteous at ang ating puso, yung ating emotion ay hindi holy, maiiwan tayo. At ang pinakasigurado nito, makipagkasundo po tayo sa dugo ng tipan. Para kapag bumalik sa atin yung righteousness of God and holiness of God, at ito na yung pinaka-nature natin,
Wala na po tayo sa utusan, di na natin kailangang utusan. Magkukusa na tayo. Kaya po pasantabi, medyo malalim yun, sabihin na lang natin, kayo po ang bumasa, yung binasa natin kanina, Jeremiah chapter 31, verse 31 to 34, at doon sa verse 34, hindi na daw magtuturo ang bawat isa para kilalanin pa Hesus Kristo. Ito pong itinuturo ko sa inyo ay para makilala natin lubos ang Panginoon Kristo. Biyaya, favor, pakumbaba lang po tayo sa harapan ng ating Panginoon Diyos para bigyan niya tayo ng pagkaunawa. Kasi hindi tayo pwedeng makipagkasundo sa dugo ng tipan hanggat hindi po natin nauunawaan. Pagpalaan po tayong lahat ng ating Panginoon Diyos. Sana po makamit po natin ang magandang plano at layunin ng Diyos sa ating buhay kung bakit tayo naririto sa ibabaw ng lupa. Sa Diyos ang kapurihan magpakailanman. Amen. Tayo po'y manalangin.